Ayan, so pakonti na tayo ng pakonti na up until day 5, no? So, for those of you, hopefully, na-access ninyo yung dashboard ninyo. The recording will be, or the replays will be there, lifetime access naman yun. So, anong tawag dito, you don't have to worry. Make sure lang na yung ginamit ninyong email when using or when logging in will be the same email. Kasi kapag ibang email po yung ginamit po ninyo, my website treat will treat that as a new user or as a different user. So make sure na kapag nag-login kayo dun sa dashboard, it should be the same email na ginamit ninyo, or otherwise hahanapan kayo ng payment ng website ko, which is you already paid for the training. So magtataka kayo bakit hindi ako makapasok. Probably marami kayong gamit na email sa browser. Halimbawa, yung isa Yahoo, yung isa naman Gmail, or may tatlo kayong Gmail account. So you have to remember the email address na ginamit nyo sa pag-enroll at sa pag-login, because that would be your signature or unique logins or login credentials sa website. Otherwise, ibang email yung ginamit niyo, it will be treated as a different user. Okay, so tonight will be Q&A. Supposedly our topic for tonight would be the Facebook ads calculator, but we were able to tackle it last night we were able to make pahapyaw nung calculator. Tinuloy ko na since meron pa naman tayong time last night. So I'll be using this time to go for the Q&A. Then if anyone would be wanting to have some clarification about how to use the Facebook ads calculator, so let me know in the chat, because this is going to be the best time to ask those questions. Okay, Sir Aaron, pwede pa share po ulit ng Excel file link? Na-miss ko po yung kasi meeting kahapon. Okay, I'm gonna send it over here sa Zoom. You guys can I'm gonna share my screen. For those of you na ngayon lang pumasok sa training, hindi nyo pwedeng galawin ito or hindi nyo pwedeng i-edit. You can either download file, download comma separated values or .csv, or make a copy. Para pag nag-click kayo dito, make a copy, magkakaroon kayo ng copy sa Google Drive po ninyo. Or you can just download it via CSV. And then just for some reason nawala yung calculate, yung auto-compute, kasi may auto-compute na to eh. Just in case na wala yung auto-compute, nandito yung formula sa gilid. Dito sa letter E na column. Okay? Meron tayong question. Okay, sige, no problem. Maraming salamat for this one. Anyone? Di ba nasa website po yung calculator, coach? Yes, pwede nyo naman puntahan sa website. I'm not sure kasi sabi ni Wix, kasi I'm using Wix, the forum will be removed or will be, itong forum na, tingnan ko kung may available pa yung forum. Kasi dito ko nilagay yun eh. Available pa naman, pero yun natin. So, pag kinilik po tong search calculator, ito siya. So, pag kinilik mo to, the Ultimate Facebook Ads Calculator, click mo tong download and then mapupunta ka na dun sa Google Sheet. That's it. So, there you go. And for those of you na i-access yung yung inyong dashboard, all you need to do is to visit my website, digitalhomie.net, tapos click mo lang yung online courses, and then look for the 5-day Facebook Ads Challenge. And then you know what to do. We've sent you multiple emails already. So I hope pumasok na yon, and then you were able to follow the steps on how you can be able to access your dashboard. Okay? Guys, sulitin nyo na yung next couple of minutes natin. We still have 1 hour to do. Nagsalpak na ako ng multiple ads sa isang campaign.
Starting kanina morning, was able to put 11 creatives. Okay lang ba yung 500? Yeah, pwede naman yun. Walang problema doon. Sir Aaron. The more you feed the algorithm, the more Meta would be able to uh, have some options. Parang ano lang yun eh, para kayong tumataya sa loto, 'di ba? More chances of winning pagka nagtaya kayo ng tumaya. Kasi 'di ba, come to think of it, Facebook is like a machine, parang slot machine si Facebook. You have to put it this way. See, Facebook is a slot machine and then you keep putting your bet inside that slot machine. And then the more you play, the more the chance of getting or the more chance of winning, 'di ba? Ganun ko siya tinitreat. And do not treat advertising as an expense. Treat advertising as part of your bill, 'di ba? Ah, ganito kasi yung ano eh, yung actually galing to kay Alex Hormozi eh. Itong tsaka naranasan ko to first hand nung nagsimula ako. During my first 3 months no nag-start ako mag-run ng ads for digital homing. Well, the first month ano siya, lugi ako. Like literally talagang parang parang ilan lang yung pumasok nun eh. At least I was able to get data. Yun yung ano ko, yun yung parang small wins ko that time. So, parang first month okay, lugi ako. Tapos second month, parang first month I treat that as data gathering. 'Di ba? Dali lang, may pumasok sa ngipin ko. So, dinrate ko yung first month as data gathering. Second month, inanalyze ko na ano nangyari nung first month. What type of videos work? What type of angles work? Inanalyze ko, hinimay ko sa isa-isa. Okay, nag-work ito. So, anong gagawin ko second month? So, dahil may data na ako last month, anong gagawin ko next month? I have to double down what works. So, ganun yung ginawa ko. So, you have to do the same sa inyong campaigns. May photoshoot ako bukas and sa Monday agad, share lang small win. Sorry, hindi ko na-gets to, Sir Aaron. Photoshoot ka bukas sa Monday agad. Yeah, better if you can put okay, ito pala. So far, nakakatawa kasi wala ng detailed targeting, high intent quality leads ang pumapasok. Tama ka nga, coach, creative targeting talaga. Yes. May photoshoot ako bukas. If you can give more context dito sa sinabi mo. Pay, third day pa lang po nag-run yung lead campaign with 1 ad set and 3 ads, 500 budget per day. So far, 4 leads pa lang po pumasok, but CPM nasa 150 plus. Normal lang po ba to kasi bago pa lang yung campaign? Yes. Especially kung yung campaign mo, ano tong campaign mo, Miss Faye? Lead generation ba to o engagement campaign? Let me know in the chat kung engagement campaign ito. Kasi yung 150 pesos na CPM, cost per 1,000 to, hindi cost per message. Let me know in the chat. Or kung gusto mong i-unmute kita, pwede. Kath, sir, may reco kayo na AI for making good creatives like video editing tools, generation of good creative with good structure as Hook offers. Kath, I use CapCut. But you can use, ano nga ba itong isa? Sa image, you can use Adobe Photoshop or Canva. Well, kung nag-uumpisa ka, Canva muna. Adobe Photoshop, medyo advanced lang ng konti. Medyo masakit sa ulo ng konti. Pero you have to learn the Adobe Photoshop. Pero kasi ako, Canva lang ako. Okay na ako. Sa video editing, CapCut yung ginagamit ko. Mabilis kasi mag-edit yung CapCut. Pwede na yung CapCut actually. Meron namang version sa PC. May mobile version, may PC version. So, tapos ano sabi mo, yung good creatives na app or AI? Well, I use
Google Veo 3, and then ChatGPT. I use ChatGPT for image. I use Google Veo 3 for video. Okay? Hindi ko pa nagagamit yung Gemini, pero well, ano naman yun eh. Para sa akin kasi ano eh, hindi nagma-matter kasi sa app, no? Kahit anong app yung gamitin mo, Miss Kath, ibigay mo na sa akin yung pinakamahal na app dito sa marketplace. Pero kung walang context yung video mo, kahit na gaano pa kaganda yung app na gamitin mo, balewala yan. So, ako nga, CapCut lang yung ginagamit ko. Okay naman, nag-work naman. Diba? Canva lang din yung ginagamit ko, nag-work naman. Well, if you want really, if you are somehow, yung brand mo medyo talagang pang premium, you have to use Adobe Photoshop. And if your brand is premium, you have to use high resolution na video. You have to use the Sony EV ba yun na camera. Actually, I'm planning to buy one. Sony, nakalimutan ko yung model eh. Yun kasi yung recommenda sa akin ng nung video editor na kilala ko. Pag premium yung brand mo, premium looking. So, yung sa akin naman kasi yung brand ko, kanto lang. Ay, ano lang tong brand ko eh, parang ano siya, yung parang ano lang siya, yung parang okay, inuman tayo, tara. Parang gano'n. Parang gano'n yung brand ko eh. Wala akong pake dun sa aesthetics eh. So, alam mo yun? So parang, okay, gawa ko ng product, ngayon na, yun, parang gano'n. Pero kung premium yung ano mo, yung branding mo, then you have to invest sa anong tawag dito sa mga gadgets, ganyan. Ako kasi tambay mode, parang tambay lang ako. Parang Pio Balbuena lang ang datingan ko eh. Parang gano'n. So, 'di ba? Airbnb photography yung business ko, Ron. Yeah. Pag Airbnb, well, ang mare-recommend ko diyan, siyempre magandang quality ng image, tapos yung virtual tour. Ang ano kasi dito sa Airbnb, ang labanan dito sa Airbnb, more on aesthetics ka dito, Sir Aaron. Ito kailangan mo talaga ng magandang pictures. Hindi uubra dito yung mga Canva lang. Well, kung magaling ka talaga sa Canva, pero ito yung pagtutuunan mo ng aesthetics, kumbaga. Ito yung sinasabi ko na may mga brands or may mga products or services na kailangan mo talaga mag-invest sa image and videos. So, Airbnb, kailangan talagang hindi pa man nakakapunta doon yung magre-rent or magre-rent. Talagang aesthetic na talaga yung pictures mo. Hindi lang siya basta picture lang ng lang, basta-basta. Sarah, question, bakit po CBO ako naglagay ng budget then ang lumalabas, you may not get any conversations with this budget? Na-publish mo. Kung na-publish mo sa Miss Sarah, okay lang yon. Normal po yon na sinasabi ni Meta, you may not get any conversation because mamalit niya yung budget mo eh. Pero just ignore it. Normal po yun kasi mababa nga yung budget mo eh. Kumbaga na-detect ng algorithm ni Meta na you're likely to not get conversations because yung budget mo is very very small. So normal po yun. Pero ignore mo lang yun. May at papasok at may papasok pa rin doon na messages. However, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung maliit lang yung budget nyo, mabilis yung masaturate yung low hanging fruit, yung tier 1 audience. Pag nasaturate nyo na yun, wala na. Ang tinatawag doon, magda-dry up na yung leads mo. Magda-die down, magde-decline na yung messages mo, and then it starts to go up. It starts to become more expensive. Or kung yung unang arangkada, medyo madami yung messages na pumapasok, like 10, 20, tapos biglang after a week, mga 5 na lang, normal po yun. Kasi nga, nasaturate mo na eh.
Lead gen po, direct to IG messages. Yeah. Okay naman yun. 150 pesos per 1,000 impressions. Okay yun. Okay yan. Okay yung price na yun. Dadating po ba yung time na you don't need to run ads anymore, or you will suggest na didiretso lang yung ads, or may rest ba dapat yung run ng ads for 3 months and rest ng 1 month, etc.? Okay, good question, Miss Anne. Miss Anne Sanchez, it's a very good question. Kailangan mo bang mag-stop ng advertising, or kailangan mo ba mag-stop mag-ads? Well, yes and no. Ganito lang naman kasi yan, Miss Anne eh. Kailangan ko mag-stop ng mag-ads if I'm going to regroup, or if I'm going to regroup myself or my team in terms of my marketing campaigns. I'm going to stop my ads if I'm going to regroup, re-strategize, redevelop the offer, if that's the correct term. Parang ganito lang yung gusto kong ibig sabihin, Miss Anne. Yes, i-stop ko yung ads pag number 1, hindi ako profitable. Number 2, bakit hindi ako profitable? 'Di ba? Am I just burning money without anything in return? If the answer is yes, stop ko muna yung ads and then re-strategize. Ano ba to? Recalibrate the fulfillment. Halimbawa, kung may products ka, i-ano mo yung operations mo. Halimbawa, medyo magulo yung operations. Yes, you have to stop the ads. But ideally, you have to keep your ads active 24/7, 7 days a week, 365. Ideally. Okay? So, hindi mo dapat siya papatayin. Kasi ganito lang naman yun eh. Mag-run ka ng ads. The moment you stop your campaign, your ads, who will take over nung spot mo sa Facebook, sa newsfeed? Your competitors. And by the time na matagal kang nawala sa pag-a-ads, basta kilala yung competitors mo kasi palagi nagpa-pop up sa kanilang newsfeed. Tapos ikaw, paminsan-minsan ka nag-a-ads, sino yung mas mararecall nila? Yung competitors mo. Yun yung ibig ko sabihin. Ako last year, nag-stop lang ako ng ads nung December. Ng mga second week hanggang fourth week. Kasi magulo na eh. wala na nag-i-enroll eh. Di ba? Maano na eh. Puro busy na lahat. So pinatay ko muna yung ads ko. Tapos resume ako ng January. Yun lang yung time na nag-stop ako ng ads. Pero ideally, dapat 24/7 nagra-run yung ads mo. Tapos 365. Okay? Pwede makahingi ng link ng Google. O Google Sheet ito. Miss Mary Rose. Ito. Yan. Tapos si Google View 3. Cristel Andres. Google View 3. Sir, paano gamitin yung existing post if leads or engagement po ang objective? Kasi di po makita yung existing na option kapag nasa ad level na po. Paano gamitin yung existing post if leads or engagement po yung objective? Sunimi. Kung engagement, ganito lang yan. Wait lang. Buksan ko lang yung ads manager ni Mama Hasi. Ganito lang siya. Ganito lang siya gawin, Miss pangalan nito, si Sunimi. Pag gagamitin mo yung existing post, ganito siya. Punta ka dito sa campaign level, tapos punta ka select mo yung ad set, punta ka ng ad level, tapos kunyari, duplicate mo lang kahit ano dito.
Or pwedeng, mas mabilis kasi pag duplicate eh. Duplicate, tapos click mo tong duplicate. Tapos, punta ka dito sa create ad. I-click mo lang tong drop down. Ay, nasaan na yun? Click mo lang tong drop down, tapos use existing content. Tapos, punta ka dito sa baba, select content. Tapos, check mo yung halimbawa, may post ka ba dito sa page? Halimbawa, hanapin mo yung post sa page mo. Halimbawa, gusto mo ng street. Ayan, kunyari ito. I-select mo yan. This was posted November 5. Ayan, so select mo lang yan. And then that's it. Pwede mo na siyang gamitin as ad. Ibig sabihin, na-post mo muna itong ano na to, itong no perishable type call to action. So hanapan ka ng CTA. So normally ang ginagawa ko dito, kiniklik ko muna itong change, tapos click ko itong drop down, tapos halimbawa, kunyari book now. And then update post. Kasi nagkaka-error eh pagka hindi mo in-update. So yun, nawala na yung error. Wala, hindi pa ba? Kaya refresh ko muna. Alam ko nawawala yung error pag na-refresh mo. May error. Bakit may error? You are the one using you are using FB Messenger. Bakit siya may error? Bakit siya may error? You are using an invalid external link. Using change content. Teka lang. What if mag-start ako ng ano? Teka. Halimbawa, mag-create ako ng campaign from scratch. Kunyari, engagement. Continue. Kasi nga pala, lead generation nga pala to. Oo, gets ko na. So, engagement nga pala. So, mali pala yung ginawa ko kasi. So, create ka muna ng campaign kasi ito yung campaign na natin na ginawa kagabi. Lead generation kasi ito, MetaLead. So, try natin kung mag-work ito. So, create, tapos engagement, tapos continue, continue. Tapos, punta ka sa ad set level, make sure na yung page mo, ayan, lumalabas. Pagdating mo ng ad level, use existing content, select content, tapos hanapin mo yung pinost mo noong November, kunyari ito. Ito, select. Tapos, yan. And then change the call to action, maybe. Ayan, nawala na ba yung ano? Ayan, nawala na yung error. Ayan. So, yun. Tapos publish mo na. Normally, ang ginagawa ko dyan, kinukuha ko tong ID na to. Kaya ginaganyan ko. Tapos, FB post ID. Yan yung pinapangalan ko dyan. Yan. So, okay na siya. Send us a message, tapos publish mo na. Okay? Kailangan mong engagement. Kasi pag naka-lead generation siya, tapos isi-switch mo, hindi mag-error talaga siya. So, kailangan mo mag-create ng bagong campaign. I hope I was able to answer that question, si Sunimi. Sir Aaron, Sony ZV-E10. Oo, parang yun nga na yata. Sony ZV-E10. Actually, bibili ako this weekend eh. Para gumanda naman yung yung video ko, malabo yung video ko eh. Sinut ko lang sa phone. Para mag-level up ako ng konti. Diba? For the longest time talaga lang, yung parang phone lang. Minsan nga nasa kotse lang ako, nasa sasakyan lang ako. Ako kasi guys, pag may naisip akong content, hindi ko na siya pinapaabot ng kung kailan ko gusto. Parang kung saan ako abutan ng ADHD ko. Kung saan ako abutan ng idea, sinushoot ko na kaagad yon. Hindi na ako nagpapaligoy-ligoy pa kung saan, parang punta muna ako ng studio, parang yung suot ko, ganyan. Hindi ko na inaano yon. Hindi ko na may naisip ako, shoot ko na agad yon. Kahit nasaan pa ako,
nasa sasakyan, kung saan basta ano, siyempre hahanap ka din naman ng ano, ng medyo tahimik na lugar. Kaya minsan makikita mo may mga ads ako na nasa sasakyan kasi maganda yung audio 'pag nasa loob ka ng sasakyan, eh. Yun, so wag lang naman sa CR, mahirap naman yun 'pag gumagawa ka ng content nasa CR. Sir, may course ka din ba about sa paggawa ng website? Yes, pero hindi kasi siya ano, eh, hindi pa siya yung puwede mong kung website, kung Shopify website 'yan, Miss Sarah, meron akong free course sa ano, sa Facebook group. So, kung Shopify yung hinahanap mo na website, ah, ano, punta ka sa Facebook group ko, meron akong free video dun, eh. So, punta ka sa Digital Homey Academy na group, tapos featured, click mo 'tong featured, tapos punta ka dito, ah, meron dito, hanapin mo dito, ito, Shopify training, eto. Actually 2023 pa 'to, eh, medyo matagal na nga, eh. Parang gusto ko nga magpa-training ulit, eh. Shopify 'to, andito, panoorin mo lang 'to, free naman 'yan. 'Yun, 2023 pa 'to, matagal na. So, hopefully same pa rin yung ano, click mo lang 'tong create your own Shopify website para naman magkaroon ako ng ano, ng affiliate commission. May commission ako dito, eh. 'Pag ginamit mo 'tong link ko na 'to, kikita naman ako kahit papaano, konti lang. Hindi naman makakaltas sa'yo 'yun. Okey, wala naman siyang ano, kasi $1 lang 'to, eh, $1 lang 'to. 'Pag kinilik mo 'to, yung affiliate link ko, napupunta ka dito tapos may $1 lang yung ano, eh. Ayan, oh, try 3 days free, then 1 month, try 3 days free, then $1 per month for 3 months. Oh, 'di ba? So, isipin mo $1 lang per month for 3 months. So, puwede na, 'di ba? O tapos siyempre 'pag nagtuloy-tuloy ka, may commission ako kahit papaano. Hindi naman mababawas sa'yo yun, eh. Ang magbabayad na sa akin is si Shopify, 'di ba? Affiliate kasi ako ni Shopify, eh. Okey, so may ginawa akong isang page, i-post lahat ng dati kong campaigns, mga old na, para makita ko yung magiging effect ng mga bago, tama ba? May ginawa akong isang page, i-post lahat ng dati kong campaigns. Yeah, puwede naman, pero kung nag-run ka na ng ads dun sa mamahasi page na yun, ituloy mo na yun, yung page na yun. Huwag ka ng gumawa ng ba't may ba't gumawa pa kayo, Sir Alan, ng ano, ng isa pang page? Puwede kitang i-unmute. Ah, 'di ko masundan yung tanong. Yung sa common page kasi, yung sa Hello? common page hello? Ay, Hello? wala. Yes po, Wala. yes po. Ayan, sa common page, ang dami na kasing ads. So, lumalabas din pala dun yung kahit binoost mo lang dun sa ads manager? Oo, lalabas yun, eh. Lumalabas ano? Mm, mm, So, yung mga luma na siyempre outdated na, pinost ko muna bago mm. ako mag-post ng mga bago. So, para makita ko lang ano ba, tama ba? Hindi ka naman gumawa ng bagong page No, kumbaga? no, yung dalawa yung pages ko 'di ba, isang common, tapos isang clinic, Okey, yon. So yung sa common ang dami na nun, ang dami na kasi nun na laman. okey, So minsan siyempre yung mga bata iba na yung ability ngayon, ganyan, na pinost ko okey, noon. So outdated na. So pinost ko muna sila, yung tinoggle ko lang na ano na. okey. Pero I thought gumawa ka ng bagong page as in fresh. So, I mean, may existing page ka na, i-continue mo na yun. Mm. Yun lang naman. So tama lang na para makita ko lang yung mga bago kong gagawin after this session. Kumbaga parang, fresh start, parang parang Oo. you wanted to ano, kung you wanted to, organize things kumbaga. Yeah. But okey naman yan. Mm. Okay, thank you. Thank you, okey. Miss Ann, may bearing ba yung lead stage sa Meta? Yes. May nagsabi kasi sa akin before na dapat itag kung intake qualified, yes. Ako nagturo nun actually. Ako yung una, I mean, I'm one of the pioneer na nagturo nun, 'di ba? Yes, yung mga lead stage, yung intake, qualified, converted, yan. Kasama po yan. Sir, okay na po ba yung 25 cost per message? Jen, got more messages po yung setup ko. Thank you.
nandito ka ba kagabi? Kung nandito ka kagabi, tinuro ko na sa inyo yung Facebook Ads Calculator. Kasi ganito lang yun Miss Jen. Ang tanong mo kasi, okay na ba yung 25 pesos na cost per message? Well, wala akong context kasi. Paano ko siya sasagutin? Wala akong context. Balikan mo yung day 5 or day 4 or day 5 ng mga sessions kasi doon mo makakalculate kung ideal cost ba yung 25 pesos. Kasi kagabi, kung na-miss mo yung kagabi, doon sa equations namin kay Doc, sa clinic niya, we're able to identify na 45 pesos or 43 pesos would be the ideal cost because we were able to justify it that there were 3 clients or there were 3 customers na-acquire. Pero kung tatanungin mo ako, is 25 pesos a good cost per message? I don't know. Because wala akong reference. So you have to make a reference based doon sa previous data mo. Ibig pong sabihin, Miss Jen, kailangan mo magkaroon ng reference. Ano yung reference na yun? Yung historical data ng campaigns mo. For example, for the month of October, magkano yung total ad spend mo? Ilan yung pumasok na messages? Magkano yung average cost per message? Were you profitable or naging profitable ka ba doon sa campaign mo ng October? Then, kung profitable ka, magkano yung cost per message? Is it 25? Kung 25 tapos profitable ka, that's your reference. Diba? I hope you were able to follow. So, bigyan mo ko ng magandang context or ng istorya ng ad account para mabigay ko sa iyo yung sagot dun sa tanong mo. Sir, di po pala CPM yung 150 plus na nabanggit ko. Cost per meta lead po. Mahal yun. Well, kung cost per message or cost per meta lead, again, ano yung reference mo? Kamukha nung tanong nyo kay kamukha nung tanong nito ni Miss Jen, Miss Faye. So, yung 150 pesos na cost per lead ba? Too high po ba yon? Yon. So, same or similar kayo ng questions ni Miss Jen. So, si Miss Jen kasi, ang tanong ni Miss Jen, sabi niya, yung 25 cost per message ba is okay na ba yon? Sabi mo naman, Miss Faye, yung 150 plus ba is okay ba yung cost per message na yon? Well, wala akong reference. You have to have a reference or a historical data. Okay, para mas masagot ko yung tanong ni Miss Faye or unahin ko to si Miss Jen. 'Di ba? Miss Jen, pwede kang mag-unmute, pwede kang magsalita. Okay, go ahead. You can unmute yourself. Miss Jen? Ayan. Sir Karen, Yes, ma'am. actually sir, sa automotive kasi ako. So, iba-iba kasi yung ko, minsan 1.5 per day. Aha. And, 1.5 per day yung binabudget ko dun sa sa ads. So, hindi kami parang more on siya. Depende kung ano yung mapasok sa akin na transaction. So, for now ko kasi, this month lang po, nasa 8,000 na po yung parang na-spend ko po. So, Automotive meaning nagbebenta ka ng sasakyan. yes po, oo. Okay, ganito lang yan. 8,000. Oo. Ganito lang yan, Miss Jen. No? Ganito lang yan. So, kasi dati rin ako nagbebenta ng sasakyan. So, car sales agent. So, tundan mo ako, Miss Jen, ha? For example, naglabas ka ng 15,000. Di ba? Then, Yes po. sorry? Yes, sir. Medyo hindi ko alam kung yung audio is ako lang ba or medyo yung audio mo hindi kasi clear eh. Nasa cafe kasi ako, sir. So, medyo maingay po. Medyo hindi ko anyway, ganito. Hopefully naririnig mo ako ng maayos. But anyway, ganito lang yan, Miss Jen. Hopefully nakikita mo yung screen ko. For example, for the month of October, naglabas ka or nakaubos ka or
ang total ad spend mo ng October is 15,000. Then, ang sabi mo kanina, ang tanong mo kasi is 25 cost per message. So, technically, kung ang cost per message mo is 25, most likely kung nag-spend ka ng 15,000, baka ang mga messages na pumasok doon about 730 siguro, mga ganon. Or mga 650 siguro. Ayan, mga ganon. Roughly mga 630 or 600. So mga ganon. Kung naglabas ka ng 15,000. Tapos, ang mangyayari po noon, kung may 600 messages na pumasok, ang cost per message mo is 25 pesos. Ngayon, ganito lang yan, Miss Jen. Sa 600 ba na nag-message sa'yo, ilan dun yung na-close mo na client or ilan yung bumili sa'yo ng sasakyan? Ideally, dapat noon, sa 600 na messages, meron kang at least 1 to 2% na conversion rate. Mas mataas, mas maganda. Ngayon, sabihin na natin na meron kang 1% na conversion rate. Ibig pong sabihin, out of 600 na nag-message sa'yo, meron ka meron kumuha sa'yo ng sasakyan na 6. So, ilapag mo yung 6 dito. Ngayon, magkano yung average na commission mo per client? O sabihin mo na magkano yung total commission mo per client? O sabihin na natin yung total commission mo or average commission mo per client, mga, I don't know, 50,000 ba? Yan. Ay, sorry. 50,000 average commission mo. So, lumalaro na meron kang 300,000 na commission in total. 'Di ba? So, i-divide mo yung 300,000 sa 15,000 na total ad spend mo. Ibig sabihin nun, 20 times bumalik sa iyo yung 15,000 mo na total ad spend. Ngayon, happy ka ba dito or hindi? Kung ganito yung naging scenario. Actually, Sir Clarence, kasi last month naman naka 10 units. Pero depende kasi rin yung sa transaction na mapupunta sa amin. So, Yes, yun. For So- last month kayo, sir, parang na-spend ko is 45,000. 45,000 per commission. 45. Hindi, sir. 45,000 from October 1 to October 31. So, yun yung ginastos Yung ko sa na commission mo. Hindi, sir. Yun yung gastos ko for 1 month. 45,000. Yes, oo. Okay, 45,000. Sorry, i-switch ko yung yung audio ko kasi di ko alam kung medyo, teka lang yung audio kasi medyo hindi clear wait lang. Palitan ko lang yung audio. Mag-headphone ako para marinig ko ng maayos. So bali, nag-spend ka ng 45,000 ng October, tama? Yes. Okay, nag-spend ka ng 45,000 ng October. Ngayon, ang nangyari, may ka ba, lumalabas na 25 pesos cost per message ba? Tama ba? Yung average? Yes. Okay, Correct naman, sir. So, ibig sabihin nun, more or less, may pumasok sa iyo na 2,000 siguro na messages. Hindi, siguro mga 1,800. Yan, mga 1,800 messages, more or less. Meron ba? Yes po. Mga ganyan. So, ibig sabihin, ang average cost per message mo is 25. Ngayon, dun sa 1,800 na messages, nakailan ka naman? Ilan yung na-close mo na client? Ano naman, sir? Mga 10 clients naman. 10 clients. O, sige. So, ang ilalagay ko dito is 10. So, normally, parang lumalabas na more than 1% naman yung conversion rate mo, which is a good thing. Sa 10 clients mo na yon, ilan yung naging commission mo naman? Ayun, sir. Depende kasi kung ano yung magiging transaction. So, minsan break even lang din. Kapag Depende kasi tinotal mo di ba, October, naka-10 client ka. Ngayon, pag tinotal mo yung lahat ng kinommission mo noong October, magkano sila lahat? okay pa rin naman, Sir Clarence. Medyo naman, may kahit paano may income naman. Okay. So, yung may income. Okay, nahiya pa si Mas Jen sa amin kung magkano yung kinommission niya. Hindi naman kami maghihingi, Miss Jen. Kasi so may idea naman ako sa boosting. Pero yun nga, kaya ako nag-join kasi parang madagdagan lang yung knowledge. Okay, So, sige. Ganito, Miss Jen. Okay, ibig sabihin, sige, sabihin natin, okay, kumita ka naman. Ibig sabihin, pagpalagay natin na ang total commission mo ay, let's say,
kumita ka ng 10,000 bawat client. O, di 100,000, o, sabihin natin 20,000 per client. Halimbawa na lang, no? Ibig sabihin po, Miss Jen, is commission ka naman ng 200,000. Halimbawa lang, kasi siyempre, okay, medyo naintindihan naman natin, medyo confidential, okay. So, kung kumita ka ng 200,000 versus dun sa 45,000 mo, happy ka naman dito, kung halimbawa lang. So, medyo Okay pasok naman, naman. di ba? Okay, pasok naman. So, ngayon, ang Mm. tanong na ngayon is ganito. Kung happy ka dito sa bumalik sa'yo, eto na yung magiging reference mo, yung 25 pesos na cost per message. Ibig sabihin, moving forward for the month of November, ito na yung magiging KPI mo, ito na yung magiging benchmark mo na average cost per message. Pero syempre, hindi ka papayag na 25 pesos lang yung magiging cost per message mo. Gagawin mo ang lahat para mas bumaba yung cost per message mo na mas bumaba sa 25 pesos. Sikapin mo na maging 20, maging 15, maging 10. 'Di ba? Yun yung magiging ano mo na siya, yun yung magiging objective mo for the month of November. And moving forward for the month of December, bumaba siya, dapat nang bumaba. Kasi para the more kasi na maraming pumapasok na messages, the more likely na magkakaroon ka ng inquiries na marami, and then kapag marami kang inquiries, the more yung chance na magkakaroon ka na mas maraming sales. Ganun lang naman yun. Diba? So, Yes. ibig sabihin, may benchmark ka na 25 pesos. Ang tanong doon, profitable ka ba? Ibig sabihin, kumita ka ba? Kung kumita ka, ito yung benchmark mo. Okay naman, Sir Clarence. Diba? So, yun. Hopefully, that also answers your question, Miss Faye. At sa lahat nung nandito sa Zoom. Okay? So, Okay po. Thank you, Sir Clarence. thank you. Welcome. Si Miss Faye, okay, sana nasagot. Sir, ang dami po kasing offer sa FB about automation and chatbot messaging. May inputs pa kayo on good bot? Or how can we design a good auto reply flow? Also, do you have feedback sa pancake, cake, bot cake, etc. Lahat po ng tools, Miss Kath, na nakikita nyo sa marketplace, magpa-bot cake man yan, magpa-pancake man yan, kung ano pa man yan, mga tools na yan, that's a good investment. Okay? But what I'm trying to say is, lahat sila maganda, okay? Pero depende yon sa, anong tawag dito, sa magiging chat flow, paano nyo anong tawag dito, paano nyo i-establish yung chat flow, di ba? So, doon na magmamatter yon. Okay? Kahit ano pa man yung select mo dyan, kahit ano pa man yung choices mo na kunin dyan, that would only help you to systematize your business para kahit tulog ka, may nagre-reply sa'yo. Diba? So, kahit ano man dyan, okay ako dyan. Okay? Mag-invest kayo dyan. Ako kasi, personally, hindi ako ma-chat. Okay? Ako yung tao kasi na, anong tawag dito? Anong tawag dito? Yung gusto ko kasi mag-run ako ng paid ads, dalhin ko dun sa landing page ko, if hindi nila gusto, di okay, yung may gusto lang. Tapos, kung messaging campaign kasi, kailangan mo kasi ng human intervention pa rin kahit na sabihin mo na may chatbot ka. Di ba? Kasi imaginein mo, may client na nagpa one-on-one sa akin last time. 388,000 messages ang pumapasok sa kanila per month. Isipin mo, 388,000 messages per month divided by mo sa 30 days, that's about 12,000 or 13,000 messages per day. Tinanong ko yung client, sabi ko, ilan yung support mo? May 8 daw. So divided by 8 staff, ibig sabihin per staff lumalagay na mayroon silang ina-handle na 1,600 messages per day. Kung meron akong chatbot, kahit na may chatbot ako, grabe naman yun, 1,600 messages per day. I don't think na kahit meron kang staff na 8, ma-accommodate mo lahat. So, dun papasok yung chatbot. Pero ngayon nga, anong tawag dito? If I were to take over or parang magbigay ako ng suggestion, invest in a website, invest in a landing page so that kumbaga, parang hindi siya overwhelming sa mga tao mo. Isipin mo, 1,600 messages per person per day.
'Di ba? Paano mo i-accommodate 'yun, 'di ba? 'Yun yung ina-account ko. Pero lahat naman 'yan, lahat ng, chatbot na 'yan na available, good investment 'yan. Kasi nga 'yun yung mag-he-help sa'yo mag-reply, eh. Ilang percent increase sa budget ko saka anong role mo when the increase the budget especially pag nag-new account? 20 to 30% increase ng budget, okay na 'yon. And for as long as na within your ideal cost, 'di ba? Anong rule ko? For as long as within my ideal cost, I keep on increasing the budget. Gano'n lang naman 'yan, eh. Better ba lagyan ng music yung mga static ads? I read kasi na better using trending. Yes, oo. Okay naman. Pwede naman, Miss Faye. Coach, may way ba na ma-download yung mga leads mo from your FB ads? Yes, Miss Mary Rose. This is how you do it. Pwede mo siyang i-download actually. So, punta ka dito pag dito, yung kay Mamahasi na campaign. So, ayan. So, pwede mo siyang i-download actually. Halimbawa ito, si Result 17, di ba? Pwede mo i-click ito, itong arrow na to, click mo yan. Tapos, kunyari, November or this month, November 1 to November 7. Ayan, this month. Tapos click mo yung download via CSV. So, pwedeng via XLS, via CSV, and yun. Pwede mo siyang i-download. Pwede ka rin mag-connect ng CRM mo dito. Pero ito medyo technical na to. But pwede mo na itong i-manual download. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Miss Mary Rose. Yung post na yan, may teeth ng mama, pag boosted yan before, di nagsasucceed kasi violating community guidelines sa Ads Manager. Minsan kasi po, Sir Alan, Ma'am Josie, AI po yung nagre-review ng ads po natin. So you have to send another review or submit for another review. So minsan nakakalusot naman or madalas nakakalusot naman. Basta wala lang hinihiwa na balat or walang kang inooperahan, okay naman yan. Pagka confident ka naman na ngipin lang naman yan na pinapakita, wala naman diyang binubulat-lat na bituka o kaya inihiwang balat, okay lang yan, wala namang kaso yan. So just submit for another review kasi ang ayaw lang naman ni Meta yung may mga procedures, na mga surgical procedures, may mga gross na operation, so ayaw ni Meta yan. Sir, how about marketing? May course ka ba na gano'n? Marketing. Marketing. More on the psychology. More on the psychology of selling. Mga tipong gano'n, Sir Tadeos. Yun ba yung hinahanap mo? Ako guys, meron akong recommended na book sa inyo. Kasi right now, ang tawag dito? Right now, syempre naka-Meta Andromeda na tayo. Yung who will stand out sa market, the one who will stand out sa market are those na marunong ng consumer psychology. And I would highly recommend this book. It's called Cashvertising. Diba? So you read this book because this is some of the foundation ko about running ads. Diba? Anong tawag dito? Yung mag-stand out sa market, yung nakakaintindi ng consumer psychology. Okay, kasi ano yun eh, yung Meta ads is it's just an amplifier. This is not the solution dun sa lack of sales mo. Ang solution dun sa lack of sales mo is for you to be able to understand the consumer psychology, how people think, why they should buy your products or services. 'Di ba? So kung yun yung tinatanong mo, Sir Tadeos, well, wala pa, pero that's a good thing, I think that's a good that's a good thing to start, 'di ba? So yun, more on Meta lang kasi ako eh, pero in terms of marketing course, wala pa.
Sir, I hope I was able to answer your question, Sir today. Ilan po ba ang creative ang recommended mo, sir, na papasok sa 500? May 11 so far. Ilan pa kaya pwede rito? Kargahan, wala ng kargahan, Sir Aaron. Okay naman yan hanggang 11, hanggang 20, pasok pa yan. Kasi ang uubusin lang dyan naman ni Meta is 500. Kung magkano yung nilagay mong budget, kung 500 yung pesos yung nilagay mo, 500 pesos lang din naman on the average ang i-charge sa'yo naman. Cristel, bakit po kayo nag-run ako ng ads tapos nag-duplicate ako ng ad set kaso naging inactive yung first ad set na run ko, parang yung new na ang nag-run. Baka na accidentally na-pause mo. Kasi hindi naman yun mag-stop kung hindi mo na-pause. Villasis, Coach Andromeda ba kapag nakapag-generate pa rin tayo ng custom audience and lookalike audience? Yes. Oo. Pero kasi ako, ano na eh, yung custom audience, pwede mo pa rin mag-generate at pwede mo pa rin gamitin. Kaya lang, yung lookalike audience, hindi na ako gumagamit ng lookalike audience eh. Kasi it's the same pool of audience naman kasi eh. Diba? Ba't pa ako maglo-lookalike kung yung broad audience nga, eh, sobrang laki na, tapos maglo-lookalike pa ako, edi syempre. They belong to the same audience. Sila din naman tatamaan nun eh. Kaya hindi na ako nag-LLA. Coach, mahal mo po paggawa ng website? Sorry, wala kasi ako idea about website. Well, may mahahanap ka namang mga murang website locally. Wala akong idea kung magkano. Hanap ka lang sa groups, no? May mga groups diyan na related sa website, yung kanilang forum or yung usapan, and then ask for ask for their rates. Baka may makuha ka dyan, mga 10,000 or 20, baka pwede na yun. Kung Shopify lang naman, baka meron na yung ganyang price. Kung may partner ka na sa page po, if ma-restrict yung FB account access, kung may partner ka na sa page po, if ma-restrict yung FB account access, pa rin yung yun ng partner nyo, tama? Yes, oo. Kung pareho kayong FB admin or yung admin kayo nung page, access niyan, ma-access din naman ninyo pareho yun kasi pareho kayong admin. Share ko lang ulit, hindi pa tapos yung araw pero nakabook ulit ako ng client just now, worth 18K. 300 pala nagagastos ko sa ad. Grabe, nakaka-addict pala to. Congrats, Sir Aaron. Congrats natin si Sir Aaron. Diba? So, yun yung nagagawa ng ads kasi. Yun yung, kumbaga, ano mo siya eh. Kumbaga, i-weigh mo yung nag-ads ka, tapos makakabenta ka, tapos profitable ka. And then, totoo talaga yung, totoo yung balita. Nakaka-addict talaga. Kumbaga, mag-i-invest ka, you invest more sa ads. Kasi, yun nga, para siyang slot machine. Naglagay ka ng anong tawag dito, ng tumaya ka sa slot machine, bumalik sa'yo, doble, triple, o di syempre, tataya ka ulit. Ganun lang naman yun eh. Nakaka-addict talaga. Sir, ang binibenta ko po na product is worth 20,000 pesos. Ano po mas okay? Leads or engagement? Saan po mabilis makabenta, sir? Pwedeng both, leads or engagement, pero preferably leads. No? So, and then, if I were you, mag-invest ka sa website or landing page man lang. Okay? So, sir, how much din po normally maglagay ng bot? Di ako familiar din. Ano po recommended din yun? Hindi ko sure kung magkano yung bot cake or pancake. Hindi ko sure. You can also inquire sa kanila. Miss Ann Sanchez. Coach, is it true yung messaging bots ma-flag as spam kasi dapat may interval pagsagot ng message? Yes, kapag nag-spam ka within or more than 24 hours nung first interaction ng message, kapag in-spam mo sila lang in-spam, mapa-flag ka. Pero there are may mga experts kasi din sa chatbot. So I'm not the best person to speak about chatbot kasi I'm not a chatbot expert. So there's a rule na after 24-hour window, hindi mo sila pwedeng i-message. Pero there's a hack where you can send message pa rin kahit na
after na 24-hour window. So, yun. Kay Cristel, gets ko na coach, kaya pala naging inactive yung isa kasi sinet ko mamayang 12 AM yung binobligate ko. Kaya pala dapat hindi gagalawin yung time. Yes. Ano difference po ng landing page sa website? The landing page is designed to optimize for a specific goal. And what would be that goal be? For example, you want to collect leads via website or via a landing page. I'll give you an example, Miss Kath. The difference between the two is ganito. So, if you can see my screen, this is my website, di ba? This is my website. Ito siya. So, itong website ko kasi maraming button. So, may home page, may free training, may about page, may online courses. Ang daming nangyayari. Madaming button, may FAQs, may contact form, may forum, may itong vlog ko hindi na na-update. Kailangan ko na pala mag-vlog. Diba? So, online store, may online store ako dito. So, ibig sabihin, ang daming nangyayari dito sa website. Itong landing page kasi, this is designed to go for a specific conversion. Yung landing page, which is dito kayo nagbayad, dito kayo nanggaling, dito ko kayo dinala, di ba? Kinilik nyo itong join the live training, napunta kayo dito sa checkout page, and that's it. That's how simple it is. Tapos kung makikita mo, isang button lang ang meron dyan. Join the live training, join the live training, join the live training. Dito sa baba. Ayan, mahaba yan. So join the live training, etc. etc. So bakit ganon? Bakit ano pagkakaiba ng dalawa? Kasi itong website, there's a big chance that people will be confused. People will navigate the whole website, and then you will lose the momentum of asking for a specific action. So ibig sabihin, if your goal is for someone to enroll dun sa courses ko, pag dinala ko siya dito sa online courses na link, halimbawa lang, na there was a saying na ano daw, sabi daw, the average person nowadays is, the average attention span of a person nowadays is, ano yan? Is less than of a goldfish. Tama ba yung English ko? The average attention span, quote, nakalimutan ko yung quote. Sabi niya, the average attention span of the modern human being is about half as long as whatever you, of a goldfish. Is of a goldfish. Nakalimutan ko yung term. Sorry. Sabi niya, the goldfish attention span is about 9 second attention span. Yung humans daw is less than of a goldfish. Parang gano'n yung ano. So, what I'm trying to say is kapag sinend ko dito yung kayo, 'di ba? Na mag-join din sa training. Parang yung attention span niyo sobrang bilis or sobrang malikot. Na tipong instead na may mag-join ka sa 5-day Facebook Ads Challenge, nawawala yung chance or yung momentum na magkaroon ako ng conversions kasi ang dami ditong options, 'di ba? The reason why bumababa yung conversion rate. Pero kapag dinala ko dito sa landing page, you have no option but to click only one button, which is this one. Diba? Wala ka naman ibang pupuntahan dito kundi itong button lang na to eh. Ano tawag dito? As compared dun sa website ko, ang daming button mo na i-click. So, ang daming nangyayari. Kumbaga, parang nawawala yung momentum. So, parang yung conversion nagda-drop. So just to give you a context guys, when I started nung magbenta ako ng training program na katulad nito, I am driving traffic to
I am driving the traffic to my website. Pero ang taas ng click-through rate ko, pero ang baba ng conversion rate ko. Bakit? Kasi before ka maka-check out dun sa website ko, it took them for about, or it took you guys for about 8 clicks bago ka maka-check out. Pero nung pinilitan ko, gumawa ko ng landing page, nakailang click lang kayo, mga 3 to 4 lang yata, tapos naka-check out na ako. So tumaas yung conversion rate ko. Ganun po siya. That's the reason why. Hopefully nasagot ko yung tanong mo. Miss Ka. Miss Faye, advisable po ba na mag-awareness engagement campaigns if may lead campaign na po? Maapektuhan po ba? Huwag mo na gamitin yung awareness campaign, Miss Faye. Just optimize for leads or engagement. Okay na yan. Okay? Coach, meron po ba may way mag-pay ang client with your Facebook ads or dapat sa website po talaga? If website po ang third party po, gamit nyo. Gumagamit po ba kayo ng Stripe or what? Ang gamit ko, Miss Mary Rose, is Zendit. Zendit po yung gamit ko. So if you happen to ayan siya. So, parang pag nag-click ka dito, join the live training, mapupunta ka ng Zendit. Tapos, di ba, dito kayo nag-fill out. Tapos, di ba, yung Zendit po yung gamit ko. Meron din naman dyan, Paymongo, ano pa ba yung isa? May Paymongo, merong, ano pa ba yung mga payment gateway dito? Nakalimutan ko yung iba. You can search naman dyan. Pero pinaka-the best Zendit para sa akin. Tagal ko na siyang gamit. Yung product ko po kasi is ice cream based sa dessert concept. Natutunan po siya ng within QC lang, ng 3 branches. Madami pong messages. But after how to order na, nakalink niyo sa Grab, hindi ko na po malaman if nag-proceed. Ano? Miss Kat, i-unmute kita. Go ahead. Hindi ko nasundan. Miss Kat. Hey, sir, gusto ko lang malaman if, for example, ano sila, how to order, tapos dinirect ko sila sa Grab page ko. So, paano ko hindi ko na nalalaman kung nag-proceed sila nag-order eh. So, at a certain point, hindi ko na ma-justify yung ad spend ko kasi hindi ko naman nalalaman ilan talaga yung after nag-message, yung nag-order talaga. Kasi parang ano kami, parang dessert concept. Hindi siya yung parang dental clinic na magbubook ka or services na mag-accomplish ka ng parang information, ganun. So, hindi, yun yung part na malabo sa akin kasi nagsispend kami ng ads blindly. Kumbaga, pag tumaas yung sales, siguro nag-work. Wala kayong reference. Teka. Sundan ko lang yung tinikwento mo. Nag-run kayo ng ad sa page ninyo, tapos binigyan nyo ng link papunta sa Grab app. Ganun ba? Tama ba? Opo. Kumbaga doon nyo sila pina-checkout sa Grab app. Yes. Oh. Tapos yung ano namin, yung ads namin, targeted lang dun sa location na pwede kaming deliveran. Mag-deliver. Kasi Oo, ice cream ng Grab. baka kung Paranaque Matutunaw nakarating siya. na ng Bulacan, Oo. natunaw na. So, ni-restrict na lang namin yung area sa Quezon City talaga. So, yung makakakita lang nung ads within Quezon City, pag clinic niya yung Grab link, dapat makaka-deliver ako kasi parang 10 kilometer naman yung radius niya eh. Parang ganun po. Pero ngayon, pag nagtanong sila how to order, ang sagot po ng auto-reply is yung Grab link. Pero hindi ko na nalalaman kung nag-order ba talaga to. Teka. Okay. Teka. So, okay, madaling solusyonan to. Teka. So, okay. Nag-inquire sa page ninyo, tapos sinendan nyo ng Grab link, then obviously may umu-order sa Grab, tama? Miss Kat, nawala kayo. Obviously may tuloy-tuloy yung benta nyo. Tama ba? Hello? Nawala kayo. Hindi ayaw eh. Yes sir. Oo. So, pero sir, ano eh, pwedeng hindi naman sila nag-order through the link. Pwedeng dati na namin silang customer na nag-order sa amin. Parang ganun. okay, teka. If that's the case,
meron din bang umu-order via Messenger lang? Kumbaga parang may nasa-share ba kayong order na galing lang sa Messenger? Sir, we tried po giving yung parang Google form. Hindi talaga nag-work. Wala ni isa. So Okay, nag-run kami ng ads tapos nag-attach kami ng Google form, dun sila mag-order. Wala ni hindi isa, wala. nag-work. Sa Grab app sila nag-checkout. Yun ang hindi ko alam, Okay, sir. Kung ganito lang. halimbawa, existing customer siya na nahanap niya or pwedeng sa Grab siya nag-scroll, nahanap niya kami, parang ganun. Pero Okay, yung malaman ko talaga na nakita niya yung ads ko kaya siya nag-order sa Grab, hindi ko po yun makita. Hindi ko po ma-determine, okay. yun ma-connect. Oo. Hindi mo ma-determine. What will happen if you completely stop your Facebook ads? For the month, let's say, for the month of November, you completely stop your Facebook ads. What will happen? Um, Kasi sir, yung hindi ko pa na-try yun, pero yung Grab app, yung Grab sales kasi namin comprises of at least 30% of our sales. So pag ginawa ko yun, parang risky. Yeah, that's the question. So, well, that's a bit tricky in terms of attribution. That's it's called attribution, no? Ang tawag doon, ang tawag doon is attribution. Paano mo i-attribute yung sales? Since wala, kasi that's the thing, you don't own the data ni Grab, di ba? It's the same thing with Lazada and Shopee. You only know kung ano yung pangalan, tapos ano yung address. But you don't have the mobile number and email address yung tao, di ba? So, kaya the reason why tinanong kita, what will happen if you completely pause your ads? Well, the most probably the answer would be the sales will drop. Tama? Opo. Okay. So, ganito nyo siya ano tawag dito, Titreat. iti-treat tong ano na to, itong problem na to. Kasi mahirap to, although tricky nga siya, pero doon ka doon ka magbe-base sa CAC, sa customer acquisition cost mo. Na kung ilan yung anong tawag dito? Asan na ba ako? Teka. Kung ilan yung pumasok doon sa Grab mo kung ilan yung pumasok sa Grab orders, ibabangga mo yun doon sa total ad spend mo. Kasi kumbaga, parang ganito lang yun eh. Kumbaga, bumili ako ng ice cream sa'yo ngayon, most likely ba bukas bibili ako sa'yo ulit? Miss Kat. Parang is there a chance na parang halos araw-araw bumibili ako sa'yo ng ice cream? Meron bang gano'n? Ganito yan eh. So parang total ad spend mo is ganito siya, ice cream. Ice cream. Tapos, kung magkano yung total ad spend mo, ganun lang naman siya. Ibabangga mo kung ilan yung nanggaling sa so ilan yung sales mo sa Grab. So halimbawa, nagkaroon ka ng 50 customers sa Grab. So ma-identify mo kung magkano yung naging customer acquisition cost mo throughout your ad spend. Kaya lang, medyo tricky ito. Hindi ito 100% ang tawag dito, 100% attribution. Kasi nga, there are customers na posibleng anong tawag dito, may nag-recurring or when I say recurring, bumili ulit or existing customer. So, ang makakaalam lang nun is si Grab kasi they have the data eh. 'Di ba? Yes, oo. Oo. So, ganun mo lang siya makikita. Ibabangga mo lang yung total ad spend mo versus dun sa total sales mo sa Grab. Hindi kasi sabi mo nga kasi 30% lang ano. 30% lang galing sa Grab eh. And saan nang gagaling yung 70%? Walk-in po. Walk-in. Okay. Then, teka lang. So, 70% nanggaling sa walk-in. Na-interview nyo ba yung walk-in kung regular customers nyo na sila or para nakita ba nila yung ads ninyo? Paano yan? Sir, kasi ano kami, nasa vicinity kami ng university. Okay. So, parang I feel like yung mga customers namin are parang
they are transient dun sa place. So they're moving around. So it's either they go to Ah. school, they, oh, Okay, gets. Parang okay. Good thing na nakwento mo yan. Kasi, kumbaga, parang mangyayari nito, the reason why I'm using Grab to order is because I am far from your location. Tama? That's a logical reason yes, number one eh. Diba? yes. If I am nearby the location, most probably I'll just go ahead and walk myself, diba? And then buy the ice cream. So you can attribute at least 95% of your sales sa Grab coming from Facebook. Ah, okay. Oo, ganun yun eh. Kasi syempre, parang Okay. parang sobrang tamad ko naman kung nasa tapat na kita tapos i-order ko pa sa Grab. Di ba? Okay. Grabing katamaran naman yun. Di ba? So Okay, it sir. would be a logical reason if you have a sales from Grab app, then you can literally attribute at least 95% of it sa Facebook ads. Okay. Diba? Okay, That's sir. logical eh. Diba? Mm-mm. Yun. Yun Okay, yung sagot sir. ko dun. Thank you. Opo. It means it works. Nag-work yung Facebook ads nyo. Ganun lang yun. Gets? So, yun. May natutunan naman tayong bago ngayon. So, Coach, pwede pa landing page sa akin perfumes na binibenta ko? Yes. Basta Cristel, Miss Cristel, wag lang yung mga branded na perfumes, baka ma-flag ka kasi syempre i-report ka ng mga branded na perfumes. So, posible ka kasing i-report eh. Pero kung owned mo yung brand, pwede yun, okay yun, walang problema doon. Diba? Yun. So, Jemery, Coach, pag sinabay ang leads and engagement, that means 2 campaigns ang i-run, no? Yes. Then for the creatives, we'll have to figure out kung saan na campaign ng ad set ang nilalagay. Yes. Coach, how many days we are going to wait to know the ads is effective? For messaging campaign, at least 1 month. You have a 1 month data. Inspired. Okay. Okay lang yan, Miss Cristel. Kung inspired, tapos hindi naman siya yung parang original brand tapos ibebenta mo, yun, medyo ka doon. Medyo tagilid ka doon. Okay. How likely po magkaroon ng conversion from engagement campaigns? Depende yon, Miss Faye, kung gaano kaganda yung offer mo, kung gaano kaganda yung creatives mo, is it logical for a person to buy your products? Doon lang naman kasi magbo-boil down eh. Parang, what would be the logical reason for me to buy your product? Nagandahan ako dun sa creatives mo, nagandahan ako dun sa video mo. And then, you give me an offer, an irresistible offer that I cannot resist. What would be the offer? Well, in my case, what would be my offer? I'll teach you Facebook ads in the next 5 days for only $4.99. It's like parang 100 pesos per day lang, and then you can have a live training session, plus you can have a recording session, a recording ng live training session, and then you can have it a lifetime access. So that's my irresistible offer. Then if ibabalik ko sa iyo yung tanong, what would be your irresistible offer? What's the logical reason for me to buy your products? So doon na papunta yon dito sa marketing. Ito siya. 'Di ba? You buy marketing books, and then you come to think of it na what would be the logical reason for my target audience to buy my product? What would be the logical reason for my target audience to avail my services? That's it. Okay, may sense po ba if same creative yung gamit sa engagement and then lead campaign ko, or same lang people ang ma-retarget nila? I would suggest to create a different creatives kasi kay Meta Andromeda, it would be pag same creatives tapos same copy, Meta will treat that as one creative group. So dapat magkakaiba. Sir, pwede magkakaiba ng creatives, video or photo pero pare-pareho lang ng primary text? Hindi. Kung dati nag-work yun, Ms. Sarah, with the Meta Andromeda update, you have to create a unique ad concept because kung pare-pareho lang yung image mo or pare-pareho lang yung primary text mo, Meta will treat that as one creative group.
Okay? Yun. So, maraming salamat guys for joining tonight. And hopefully, sure, galing ng consumer behavior insight niyo. Maraming salamat to Miss Kat. No? Maraming salamat for joining. Hopefully guys, hopefully you find value of what I'm teaching. And then I would appreciate you guys if you can just leave me a positive review naman sa page ko. No? Pinapagdami ko yung review ko sa page ko. And then hopefully guys, you can leave a positive review naman. Just visit my website. I'm just gonna send over yung link ko dito sa chat. And then I'm gonna send it here. And if you guys, anong tawag dito, medyo nahihiya mag-leave ng review, then I can just send you guys a Google form wherein you can leave anonymous review, no? Kung ayaw nyo ng mag-leave ng review sa page ko. Maraming salamat for joining. And thank you so much, Miss Sarah, for that comment. I appreciate it. Sana makasalubong ka naming somewhere, sir. Very sincere po pagturo. Really appreciate. Maraming salamat po. Doc Alan, one time, or Doc Josie, bibisita ako dyan sa Marikina. Ayan. Maraming salamat po. And tawag dito, appreciative yung lesson na to kasi nag-stay kayo up until day 5. Maraming salamat and see you guys around. Maraming salamat and I'll upload the video shortly. Maraming salamat and bye-bye.